Hi living things! Hope you are all doing well. In this video ay pinasyalan namin yung pinsan namin dito sa Talikod Island. Sakop siya ng Samal Island sa Davao del Norte. At pinaghandaan pa kami dito ng napakaraming foods. Meron silang balanghoy, kamote, sumran, at marami pang iba. Meron pang ang chocolate galing abroad. At dito pinatikim nila yung ate ko ng passion fruit. At syempre dito magsuroy-suroy kami sa farm nila. Titingnan namin kung gaano kalawak yung farm nila at kung ano yung mga pananim nila dito, kung anong mga ano-ano, ambot, kapoy voiceover. Sa dinaanan namin, meron kaming napansin na tanim na may amoy yung dahon. Baka naman, herbal yarn. Sa aming paglalakad, meron kaming nakita na mga lingin-lingin na kulay puti. Para siyang itlog ng ostrich, para rin siyang itlog ng pabo. Pero ang totoo, hindi yan itlog. Hindi ko yan itlog. Melon ang mga yan na pininturahan ng kulay puti para naman maganda tingnan pag may napasyal na mga bisita. Aw kuyaw, nice kayo. Ang lawak pala talaga ng mga lupain nila dito at ang dami pang mga tanim na mga puno at mga prutas at meron pa akong napulot dito na avocado or avocado. Ano ba ang tama na pronunciation? Ang OA. Dito, paikutin ang camera for you to see kung gaano karami ang mga kahoy dito at kung gaano kalawak ang area nila dito. Walang masabi ang lupa ko sa aking mga kuko. Diri sa aming pagbaktas-baktas may nadaanan kaming sambag or sampalok pero hilaw pa yung bunga kaya sobrang asim yan. Kaya pag pinilit mong kainin yan para kang nakakain ng 10 limonsito. May nakita kaming limonsito dito, yun o, puno ng limonsito. Sa Tagalog ay kalamansi. Kaya pag nanonood kayo ng video ko, marami kayong matutunan ng mga ano-ano. Ito pala yung rest house nila dito na ongoing pa na ginagawa, hindi pa natatapos. Baka sa next laag-laag namin dito, baka tapos na ito. Ayan, may nakikita na naman akong limonsito dito sa tabi-tabi. Ibig sabihin lang yan, kung gusto mong magkinilaw dito, wala kang magiging problema. Kasi maraming limonsito dito sa tabi-tabi at pwede mo pang gawing juice yan at fresh from the farm pa. Okay kayo. So dito, naghanap kami ng way papuntang dagat. Kaya lang may harang na koral, hindi kami makadaan. At dito, habang naglingi-lingi kami sa itaas, may nakita kaming kaimito na maraming bunga. Kaya lang, paano ko maabot yan ng taas ng puno? Huwag kang bobo, akitin mo. Hindi nga ako marunong umakyat, di ba? Sinong kausap mo? So, hindi na namin pinilit dumaan doon. Dito na kami dumaan sa main talaga na daanan nila. Kaya lang, naisip pala namin dito na wala pala kami masyadong lakas na loob na puntahan yung dagat. Kasi private property yun. Meaning, hindi kami basta-basta makapasok doon. Kaya ang gagawin namin, pupuntahan namin yung kapatid ng pinsan namin, which is pinsan din namin, di ba? So, pupuntahan namin siya para magpatulong kami sa kanya, magpalaban kami sa kanya na makapasok doon kasi mas kilala niya raw yung may-ari doon. O ayan, nakikita nyo sila, nagmaritesan sila, nagchika-chika sila about sa lupain kung gaano kalaki yung hatian. Joke lang. So dito, lakad lang kami ng lakad, no? Kahit sobrang init ng panahon, na-enjoy din naman kami habang nagbaktas-baktas, habang nag-istorya-istorya, kaya okay lang. So dito, sa paligid, marami talagang makikitang malalaking kahoy kaya nakaka-relax. Dagan kay gulay diha di o kanang-karang mga balanghoy o kamote. Dito gid gikan. Gibutan na ni siya og kuan? Suka? So dito nakikita nyo, naabutan namin yung pinsan namin na nagluluto para sa lunch. Hi. Vlogger. Grabe po vlog. Mag-vlogger na siya tara. So diri, padulong na kami papuntang dagat at nakapajama na pala ako dyan kasi nainitan ako sa pantalon kong corduroy na worth 5,000 18 months installments but already fully paid. Ginis lagi ka doy. Hindi na pajama na siya na. Natulog. Wan mangudto kay igang yang tila kini kay piso. So dito, patuloy kami sa paglakaw-lakaw at syempre kasama na namin yung pinsan namin kasi siya yung magpapaalam doon sa aming pupuntahan. Kasi diba sabi ko sa inyo kanina, ang dagat na yon ay naka-private property. So napansin ko, nagtanaw-tanaw sila sa itaas, nakakita pala sila ng kaimito na kulay maroon. So habang nagbaktas-baktas ka dito, makakita ka talaga ng mga prutas. Lamig na siya makuha nun.
lamawon. Butang gatas. Teka na imuhang mangga kung magkuan mamunga imo na ikuan baligya barato ra kung prada pud diri kung mag season mo kasi diri pila may kuha sa inyo diri 30 pesos 50 pero ikuan sa Davao murag mahal-mahal. So dito, naglingi-lingi na naman kami sa itaas. Hindi ko alam kung ano yung tinatanaw namin dyan sa itaas. Kung prutas ba or kahoy, nakalimutan ko eh. Ayan, dagat yan. Nakikita nyo ba? At yun, may barko pa na maliit. So dito pala sa dadaanan namin, slightly mahirap lang kasi pababa yung daan. Pero okay lang, kaya naman. Pero mas mahirap siguro talaga pag pabalik na, di ba? So dito banda, malapit-lapit na kami sa papasukan naming private property. At maraming aso dito ha, pero hindi kami natatakot kasi marami naman kami. At dyan, kinakausap ng pinsan namin para mag-ask ng permission para makapasok kami dito. Na-amaze na lang kami at natulala ng saglit kasi nagandahan kami sa view at sa dagat dito. Malinis, walang cottage or mga nakatayong mga ano-ano. Kailangan lang talaga na magpaalam kayo dito pag papasok kayo dito at syempre dapat may kasama kayo kasi salubungin kayo ng aso. Pero alam nyo ba, this is my second time na makapunta dito kasi nung 6 years old pa lang ako, nakapunta na kami ni mama dito.